Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin sina Rod Flores ng San Pedro Laguna, Rustic Yambao ng Albay, Novel Elete ng Ilocos Sur, LG Sapio ng KSA, Manulet Tongko ng Quezon City, and Mary Jane Lunar ng Oriental Mindoro. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito po sa ating Daily Devotions. Now, gusto ko rin pong batiin ng happy birthday si Tita Ine Aurelia Lopez. Hello po sa inyo. Happy birthday po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, lalo na ngayong inyong birthday, no? So, nag-celebrate po kami sa inyo. Now, tutuloy po natin ating series patungkol po sa 7 Secrets to a Joyful Life. So, pag-usapan po natin yung 7 mga, kumbaga, secrets to a joyful life. Paano mga ba maging isang masayang Kristiyano, maging isang masayang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo? Again, sabi po dito sa John chapter 15 verse 11, I have told you this so that my joy may be in you. Meron palang joy ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, this is my joy na isinishare niya sa atin, binabahagi niya sa atin. And that your joy may be complete. Meron palang complete joy. Sa pag-aaralan po natin yan sa isang buong linggo. Now, yung verse po natin ngayon ay matatagpuan po sa Hebrews chapter 13 verse 5. Sabi po rito, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. So, nung kahapon po, we talk about gratitude. Ngayon naman po, we will talk about contentment. Be content with life. So, ito po yung pinaka-teaching po natin ngayong umaga. Contentment is being truly free. Yung kakontentahan po, kapag ikaw ay isang taong kontento sa buhay, kontento ka sa mga bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Ikaw yung isang taong tunay na malaya. Ulitin ko po. Kapag ikaw ay isang taong kontento, ikaw yung taong tunay na malaya. Kasi po ang mga bagay dito sa mundo, kagaya ng pera, karangyaan, yung minsan nga bag lang na branded. Minsan nang-aalipin pa ng tao yan. Sa mga lalaki, relo lang na branded, yung milyon-milyon yung presyo, ang lakas mang alipin yan sa tao. Na para bang yung buhay natin umiikot sa karangyaan. Yung buhay natin umiikot sa pera. Yung buhay natin umiikot sa mga bagay na pwede nating ipagmalaki sa ating kapwa. Now, kapag naghangad ka ng mga bagay, lalo ng mga bagay na wala ka, yun yung laging nasa isip mo, hindi mo namamalayan, inaalipin ka ng mga bagay na yon. At minsan pag nakamtan mo na yon, patuloy ka pang inaalipin ng mga bagay na yon kasi nga umiikot yung buhay natin sa, let's say, savings natin, kaperahan natin, o mga bagay na pwede nating ipagmalaki. Na kung ikaw ay meron kakontentuhan sa buhay, ikaw yung tunay na malaya. Sabi po dito sa verse natin, keep your lives free. Palayain mo yung sarili mo from the love of money. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Kahabagan mo yung sarili mo, no? So, sa atin po, mga kapatid, do ourselves a favor. Huwag tayong magmahal sa pera, huwag tayong magmahal sa mga bagay na, usually pinagmamalaki ng mga tao. Kagaya ng mga mararangyang kagamitan, mga mararangyang sinusuot natin sa katawan natin. Huwag tayong umibig sa mga ganong bagay. Do ourselves a favor. Palayain natin yung sarili natin sa mga ganon. Alam niyo po, marami po akong kakilala na masyadong mabrand. No? Kailangan yung postura niya umaabot ng daang-daan libo, no? Isang set ng mga kasuotan. Pag hindi ganun ang suot niya, hindi siya masaya. No? Lakas mang alipin. Kailangan talaga angat ka sa mga kaibigan mo. Pero mga kapatid, meron naman ako makakilala na dating ganun, ngayon nakalaya na sa ganung lifestyle. Na kahit anong suot niya, masaya na siya, no? Wala nang parang kadena na nakatali sa iyo. Kailangan maganda bag ko, no? Kailangan maganda yung kotse ko. Wala nang ganung kadena na nakatali doon sa mga bagay na yun. Ito yung tao na nakalaya na talaga.
Na kahit ano suot niya, okay lang. Kahit ano sasakyan niya, okay lang. So, contentment is being truly free. Pag kontento ka na sa bagay na meron ka, hindi ka na naghahangad, hindi ka na ikaw yung tunay na malaya. And number 2 po, contentment is enjoying what you have. Yung kakontentuhan po, ikaw yung talagang taong masaya. Bakit? Kasi na-enjoy mo yung mga bagay na meron ka. At yung puso po, mapandaya talaga yung puso natin. Alam mo, sa katotohanan lang po mga kapatid, yung puso natin, kahit pakainin mo yan, no? Yung puso natin, sobrang laki ng tiyan yan eh. Na pwede mong isubo yung buong mundo at yung puso natin ay sasabihin, gutom pa ako. Yung puso natin will never have enough. Hindi kayang isatisfy yung puso. Kasi yung puso ng tao mapaghangad eh. Naghahangad ka ng mga karangyaan dito sa mundo, pag nakamtan mo yan, kulang pa yan. Maghahangad ka pa ng mas marami pa. Yung mapandaya yung puso natin. Kaya ang pinakapanlaban natin sa mapandayang puso ay kakontentuhan. Kung ano yung binigay sa inyo ng Diyos, be satisfied, enjoy what you have. Otherwise, kahit pagpalain ka pa ng Panginoon, kung wala kang kakontentuhan, hindi ka pa rin magiging masaya. Kasi ang tunay na kasiyahan ay nasa pagiging kontento. Kaya sabi po rito sa verse natin, and be content with what you have. Kayo'y masiyahan na kung anong meron kayo. Alam niyo po, kapag lagi tayong nakatuon sa bagay na meron yung iba, na gusto rin natin magkaroon tayo, kahit yung mga bagay na meron na tayo, hindi tayo magiging masaya. Kasi lagi tayong nakatuon yung ating mga isipan sa mga bagay na wala tayo, at pinapahirapan lang natin yung ating mga sarili, at inaalipin lang natin yung ating mga sarili ng mga bagay dito sa mundo. So, contentment is enjoying what you have. Pwede ka namang maging masaya ng ngayon na mismo sa pamamagitan ng pagiging kontento at na-appreciate mo yung mga bagay na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. I tell you, the Lord has blessed you with so many things already. Bless ka na ng Panginoong relasyon, family members, pagkain kanina, no? Or, ang daming blessings ng Panginoon. Trabaho. Makontento tayo doon. Masiyahan. And that's one of the secrets to a joyful life. Gusto mo bang sumaya buhay mo? Makontento ka. Gusto mo bang maging miserable buhay mo? Huwag kang makontento. Patuloy ka pang maghangad ng mga bagay na wala ka. Hindi ka magiging masaya. Your life will become bitter. You will become miserable. And number 3 po, contentment is trusting in God. Yung kakontentuhan, may kinalaman rin po yan sa pagtitiwala sa Diyos. So, kung ikaw ay blessed ng Diyos ngayon, ibig sabihin, kung ano lang yung kailangan mo, yun lang talaga yung bibigay sa'yo ng Panginoon. Beyond that is evil. Pag meron kang quote-and-quote pagpapala, mga nakamtan mo, na higit pa sa kakayan mong i-handle, mapapasama ka lang dyan. So, beyond God's blessing is evil. Kapag nagkaroon ka ng mga bagay na hindi pagpapala ng Panginoon, pwedeng pagpapala sa paningin ng mga tao. Pag nagkaroon ng mga bagay na yun, mapapasama ang buhay mo. Kaya kailangan makontento tayo sa kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, yun yung tingin ng Diyos na kailangan natin na dapat magkaroon tayo. Beyond that is evil. So, ang kakontentuhan, may kinalaman rin yan sa pagtitiwala sa Diyos. So, sabi ng verse natin, sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Never will I leave you, never will I forsake you. Sa mga tuwid, ibibigay sa ng Diyos lahat ng iyong pangailangan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya hindi na natin kailangan ng pusong mapag-asam. Lahat na lang inaasam natin. Or pusong ganid. Lahat na lang gusto natin. Yung kakontentuhan, ito ay may kinalaman sa pagtitiwala sa Diyos na hindi ka pababayaan ng Diyos. Lahat ng pangailangan mo, ibibigay talaga ng Diyos. At huwag mo nang asamin pa yung mga bagay na sa tingin mo kailangan mo kasi hindi mo sila kailangan kapag hindi sila binigay ng Diyos sa'yo. Contentment is trusting in God. Nagtitiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos na kung ano yung binigay niya sa'yo, yun lang ang kailangan mo. At patuloy na ipagkakaloob sa'yo ng Diyos araw-araw yung mga bagay na kailangan mo. At hindi na natin kailangan ng pusong mapag-asam na mga bagay na nakikita lang natin sa kapitbahay natin o sa mga kaibigan natin. So, paano natin ito ita-apply sa ating mga buhay? Number 1, throw away greed and enjoy freedom. Kung meron man sa puso natin ang inggit, nainggit tayo sa kaibigan natin, na kaibigan natin nakakapasyal, nakapunta sa ibang bansa,
papasyal-pasyal na lang, kaibigan natin mas maunlad sa atin, nakakabili ng mga bagay na hindi natin na-afford. Kung ano man yung mga inggit na meron tayo o pagiging, minsan gusto rin natin magkaroon ng mga bagay na, hindi naman ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung greed. Throw away greed. Tapon na natin mga ganun, pinapahirapan lang natin yung ating mga sarili. Pinagdudusa lang natin yung ating mga sarili na pwede naman tayo na maging masaya na ngayon na mismo sa pamamagitan ng pagiging kontento. Masarap po maging malaya. Huwag po nating hayaang itali yung ating mga liig sa pera, sa pride, mga bagay na may pagmamalaki sa mundo. Huwag nating itali yung ating mga sarili sa karangyaan. Ipanalangin natin na palayain tayo ng Diyos doon. Na kapag tumitingin ka sa mga bagay na yon, ikaw ay malaya na, no? Hindi ka na nag-aasam ng karamihan po nito, yung mga yung mga signature items, no? Magandang bag, branded na relo, branded na mga damit, tapos status sa buhay, mga nararating, achievements, etc., etc. And number 2 po, thank God for what you have. Alam niyo po, pinakamainam natin gawin, mag-pause, tumahimik, i-meditate, yung mga pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Gusto mong sumaya buhay mo? Gusto mong, mapuno ang iyong puso ng kagalakan? You need to pause. Think of the blessings of God. Ano yung mga binigay sa iyo ng Diyos? And rejoice over them. Magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga pinagkaloob niya sa atin. At yung mga bagay na hindi niya ibinigay sa atin, ipagpasalamat natin dahil hindi ibinigay sa atin. Kasi po, kapag hindi ibinigay sa iyo ng Diyos yun, ibig sabihin, makakasama sa iyon. May mga bagay lang tayong kayang i-handle talaga. Pag sobra-sobra. Para sa mga anak natin yan eh. May mga bagay na kaya nang i-handle ng mga anak natin. Pag sobrang ibinigay mo lahat ng mga gusto nila, may spoiled po yung mga anak natin. At pag spoiled yung mga anak natin, napapasama lang sila. Alam niyo po, naalala ko yung lolo ko, sobrang mapagpasalamat eh. Kasi yung lolo ko, nung nabubuhay pa, may mga karamdaman siya. There was a time na ang kinakain niya lang talaga, yung kanin, ang ulam niya kamote. Pero nung nananalangin siya, tinitingnan ko siya, talagang taos sa puso niya yung grabing pagpapasalamat niya sa Panginoon. Lord, thank you. Ama na nasa langit, salamat po sa kanin na to at sa ulam ko na kamote. Thank you very much. Alam niyo yung ganong kakontentuhan, sobrang naantig yung puso ko na, wow, dapat ganito ako. Yung kahit anong ibinigay sa akin ng Panginoon, ipagpapasalamat ko ng husto, magpupuri at sasamba ko sa lahat ng pinagkakalob sa akin ng Panginoon. Kahit ganito, kanin at kamote ang ulam. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, thank God for what you have. Kung ano meron ka ngayon, pagpasalamat mo sa Panginoon, isa-isahin mo, sasaya buhay mo. No? One of the secrets of happiness po yan, yung lagi nagpapasalamat sa Panginoon. And number 3, trust in God's daily provision. Pagtiwalaan po natin yung provision ng Panginoon. God is our provider. God is faithful to His promises. Kung ano yung pinangako ng Diyos, sinabi ng Diyos sa kanyang mga salita, never will I leave you, never will I forsake you, sa anumang paraan, hindi kita iiwan o pababayaan man, panghawakan natin yun. Lord, thank you for your daily provision. Thank you kasi lahat ng pangailangan ko ay pagkakaloob nyo. Hindi na po ako magkakaroon ng pusong mapag-asam, pusong ganid, pusong sakim. Kasi lahat ng pangailangan ko, Lord God, alam ko ibibigay ninyo. So kung ano yung pinagkaloob nyo sa akin, yun ay pagpapasalamat ko, masisiyan ako, makukontento ako. Sasaya buhay mo. Sasaya yung buhay natin pare-pareho. So, secret to a joyful life, mga kapatid, contentment. Makontento po tayo sa lahat ng mga ibinibigay sa atin ng Panginoon. Now, para po sa ating discussion, why is contentment an important ingredient in a joyful life? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord. Sabi natin sa Kanya, Heavenly Father, thank you for teaching me the beauty of contentment. I realize that true freedom comes when I let go of greed and embrace the blessings you've given me. Help me to enjoy what I have today and trust you completely for my needs.
I know you provide for me each day, and I don't need to worry about tomorrow. Fill my heart with gratitude and peace, knowing that your care is enough. Guide me to focus on your goodness, not on what I lack. I place my trust in you alone, my provider and my shepherd. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Sir Gerald JP. Hello po sa inyo. Salamat po sa inyong pagiging partner ng devotion na ito. Now, kung meron po kayo natutunan sa devotion na ito, paalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.